Yon, good day mga boss. Welcome na naman sa aking panibagong vlogs. Yan, kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, pa-subscribe naman ang aking YouTube channel. At pa-hit na rin ang notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na vlogs. Yo, what's up? Yan, ang topic natin ngayon is about sa carburetor. Yan, habang kinukuha natin ang ating carburetor. Yan, may explain ako nito ng mga mahalagang bagay, mga common advantage ng hawak ko po ngayon na carb ay Kehin brand. Ano to, hindi to original, yung replacement lang. Yan, big carb po siya, big carb. 28 mm yun ang ating carb. Yan, may explain ako dito. Yan, ano bang mga common, yun, mga common issue ng big carb. Yan, una ang big carb. Yan, una siguro mga experience natin. Yan, pag naka big carb kayo, hirap mo makuha ang tamang tono. Minsan lang, pero not all the time na yung big carb talaga mahirap ito, no. Maraming big carb, lalo na sa mga 24 hanggang 28, yan, madali siyang itono. Kaso, may kaso kasi dito yan, pangalawa, may kaso dito. Minsan madaling itono, pero ibig sabihin madaling itono, andar ang motor mo, okay ang andar, kaso ang kain ng gas napaka-rich. Kahit anong pihit mo, kahit anong liit mo sa mga settings, yan lang kung mga issue sa big carb. At madali siyang medyo may katigasan ng throttles mo kasi big carb na siya. Yung hila ng pinaka-piston niya, yung kahit maiksi lang yung travel ng piston niya from piston base to papunta sa taas, kasi medyo may kabigatan ng kanyang piston kasi big carb na siya, medyo may kalakihan. Yan lang niya. Pero in case of performance, maganda siya lalo kung hindi nyo naman pandili, yung pang pasok lang trabaho, yan, okay lang. Kahit mag-reach konti, okay lang. Wag lang mag-lean kasi napakahirap pag nag-lean. Yan, bubuksan ko na, papakita ko sa inyo yung piston nya. Lumang carb to, yan. Binigay lang to sa tropa, pinapatuno sana, kaso nakabili na sila ng bago, kaya ginawa natin, nilinis na lang natin. Yan, ito po yung kanyang piston, medyo may kalumaan na rin to. Pag ganito, usually namamalya na pag ganito, medyo gas-gas na ngayon kanyang piston. Papasok na kasi dyan yung hangin, sisingaw na siya. Minsan dyan lumalabas yung hangin, dapat pupunta sa gasolina, dyan lumalabas, nag-i-excess pataas. Yan, medyo kalawang-kalawang na nga siya. Yan, kung pagpasok naman, para hindi kayo baguhan kayo sa mga ganitong pagkalas ng mga carburetor, yan, simple lang yan. Tingnan nyo lang sa ilalim, may gatla dyan na dalawa, isang maliit, isang malaki pa diretso. Doon nyo iharap yung mahaba ring hiwa doon sa carb. Yan, kasi yung sa bandang baba nyan, yan, hindi siya papasok. Sa bandang baba kasi niyan, yung niya, yung dito sa may kaliwa. Yan, yun yung sa minor, yung may flat screw na type siya. Yun yung sa minor, kaya hindi nyo rin mapapasok. Pero napapasok po yan, nagwa-wild lang. Kaya akala ng iba okay na, yung pala nagwa-wild, walang minor. Yan, yan. Sa big carb naman, ang isa pa sa disadvantage nito, talagang medyo rich siya lagi sa gas, medyo matakaw sa gas. Pero sa performance ng motor, hindi kayo mapapahiya. Kasi big carb nga siya, talagang ibibigay niya yung gasolina mo, kahit sobra ibibigay niya. Like unless sa mga FI, automatic kasi yung FI naka-ECU, parang matalino ang ECU para kapag rich siya, tatama siya ng ECU. Basta maganda lang yung pag-tuning. Yan ang mga boss. At siguro yan mga naisip ko na mga common issue
overflow. Medyo hindi naman siya basta-basta nag-overflow. Yan. Medyo matagal ko nang tinutuno yung aking big carb, pero minsan nagre-reach, minsan ano siya, kailangan tingnan nyo talaga, matyaga kayo magtingin sa spark plug nyo, kasi doon kasi nakikita babas yan kung nagre-reach siya, kasi lintik, lalo sa mga scooters na carb, talagang maramdam nyo yung takaw ng gas. 50 pesos hindi kayo makakalayo, mga 15 kilometers lang, ubos na yung 15 nyo, 15, mga 14, yan, mga ganon. Yung 50 pesos nyo ay siguro wala pang 15 kilometers, ubos na ang gas nyo, depende sa driving habit nyo. Yan lang disadvantage ng big carb, yan. Pero in terms of performance, talagang may hatak talaga siya. Akala mo sobrang karga ng motor mo, yan. Ito po yung kanyang air mixture, yan. Yung flat na yun na maliit na nakalubog, yan. Pipihitin nyo lang po siya. Yan. Ang ganitong carb na yung air screw niya ay nasa malapit sa intake, malapit sa labas, kumbaga hindi siya doon sa intake, nasa labas siya, malapit siya sa air cleaner. Yun po ang tinatawag na pagka hinigpitan nyo, tatakaw sa gas. Pag niluwagan nyo, medyo titipid konti sa gas, yan. Yun, sa mga ganitong carb siguro, kung brand new naman, like only sa akin, sikanhan lang kasi yun sa akin, binigay lang yun. Pero yung nakakabit sa akin 24mm, mas maliit yun dito. Kaya ang ginawa ko, yung pinaka ano niya, pinaka tip niya, yung pinaka bunganga niya, nilagyan ko ng tape para sumakto dun sa manifold. Kasi masyado siyang maluwang. Yan. At hindi nyo naman na hayaan na maluwag yung. Yun, Agasisal Vlogs. Yun, hanggang dito na lang boss. Medyo mahaba-haba ng ating video. Yun, Agasisal Vlogs. Save money, save time. At salamat po sa lahat ng mga content creators na nag-support din sa akin. God bless po sa inyo. At sa lahat ng mga kamag-anak ko, kadugo ko, kaibigan niya na sumuporta din sa akin. Kahit medyo mabagal ang angat natin, medyo maraming salamat po sa inyo pagtitiwala. At peace sa inyo.